Yun yung kaya pagkakaiba. sa mga magpaparemap, try nyo dito RSS. Wow, thank you Papi, thank you Papi. Okay guys, meron tayong ADB 160 from Guagua, Pampanga. Okay, so ang issue nito, nagkaroon ng problema sa ECU. Dumating sila dito, hindi namin alam kung mare-recover namin yung ECU nya. Pero awa ng Diyos guys, eto, buhay yung ECU, na-recover namin. Papi, ano pangalan mo? Chris, ayun, idol ko nga pa. Idol ko yun, mga papi. Kung nakikilala nyo siya po yung singer sa Pampanga. Papi, thank you. Nakarating ka rito. Ano experience mo dito sa motor mo? Nagpapalit kasi ako ng pipe. Okay. Ngayon, JBT. Ayun, JBT. Okay. Siyempre gusto ko maparemap. Pinaremap ko. Nung stock siya, tumatakbo siya 121, 122. Stock lang yun? Stock lang yun. Oh. Tapos after ko magparemap, 110, ayaw na kumangat. Tapos, siyempre, na ako sa sarili kong motor. bakit? Ano? Kinabahan na ako. Paparemap ko ulit. Hindi mo sinabi doon sa nag-remap? Yung sa una nag-remap? Hindi ko na sinabi. So, labas na siya sa eksena? Hinayaan ko na lang. Okay, tapos? Ngayon, edi paparemap ko na ulit. Bigla naman tayo motor. Ayaw na mag-start. So, nagkaroon ng problema doon sa process nung pagre-remap. Pwedeng pinatay yung susi, pwedeng may nahugot. Kasi ganun eh. Once na naglo-load yung remapping, nyari, naglo-load na yung map na nilalagay, hindi pwedeng papatay yung susi. Pwedeng ma-disgrasya yung ECU. Yun nga. Yun. Sabi na nung nagre-remap, nakorap daw yung ECU. Ulog daw. Buti na lang, daming nakapagsabi na dito nga, try, subukan kung marirecover. Pero di ba, bibili ka na ng ECU? Nakaplano na. If ever man na di ma-recover to. Grabe. Magkano ECU niyan? 13.5. Wow, mahal din Sa awa ng Diyos, na-recover ng RSS. Naayos natin Okay, so guys, beware tayo sa mga nagre-remap na Hindi basta-basta yung presyo ng mga motor natin. Correct. Kaya medyo tayo sa mga mag-ingat tayo sa mga para kasing napag-practicean yung motor mo ganun hirap, Pads. Di ba? Kinabahan na nga ako Kala ko di ko na magagamit. Oo. Kala mo bibili ka na ng ECU. Sayang din yun, 13.5. Laki nga ng Ay, oo nga pala, nagpa-remap ka pa. Magkano yung unang remap? malaki din, Pads. Okay, so lagi natin tatandaan, pagka hindi sila naghahanap ng autobang adapter. Ito Kailangan pala to. Pag yan pag nagpaparimap, importante yan guys. Pala yung Yun yung adapter, yun yung bang kung tawagin. para sa EFR. Para sa EFR. Kasi once na hindi nagbasa ng EFR, automatic, gagawin nila is copy-paste. Actually kasi maraming nabentahan ng remapping tool na umaasa lang sa ready map na malapit yung setup ng motor na ilalagay nilang map. Marami silang map, di ba? Mga naka-ready na yun. Ilalagay lang nila yung file sa motor mo. Kunyari, naka-pipe ka. Kunyari, naka-block ka. May mga naka-ready ng map yan. Hindi na nila kino-correct kung anong map, kung anong nandun. Basta ipapasok na lang nila. Yes. Yun. Iba kasi yung nagre-remap na legit. Kasi di ba, ang legit yung nagko-correct ng AFR. Yun yung yun yung parang importante sa remapping. Hindi yung basta niligyan ka lang ng mapa. Yun yung pagkakaiba. Sa mga magpaparemap, try nyo dito RSS. Wow, thank you Papi. Thank you Papi. So yun nga, masasabi natin dapat mag-ingat po tayo dun sa sa pagre-remapay natin. Remap ko Oo. Sayang pera, sayang oras. Ilang oras ka naghintay? Maghapon, no? Ay hindi, nung nire-recover. Oo, yung nauna. Yung nauna, mabilis lang. Mabilis lang. Hindi ka pa nagtaka na, ganun ba yung remap?
Wala, papi. No, ay, kasi hindi mo rin alam, papi. Hindi mo rin alam kung ano yung tamang proseso. Ngayon natuto. Okay, sabihin natin yung tamang proseso. Ang pagre-remap po is more on fuel correction. So matagal din mag-load. Nakita mo, di ba? Ang tagal mag-load. Yung pagla-load pa lang, nakailang load tayo? 3. Di ba? Ang tagal, di ba? Doon pa lang eh. Hindi ko correct talaga yung... Oh, kino-correct manually yung fuel. Hindi basta copy-paste lang na isang flash lang. Yes, hindi ganun. Kasi once sa isang flash lang, copy-paste yun. Napakasimpleng malaman kung ano yung totoong remap sa copy-paste. Diba? Swerting-swerte na nga lang talaga, may mapa na sumakto rin sa motor. Kaso papi, yung mga map kasi na yun, by experience na lang din, nakikita namin yung ginawa nila, hindi maganda. Walang correction sa fuel. Puro ignition timing para lumundag yung motor. Pag lumundag, sabihin, uy, okay na yun. Uy, sasabihin mo, uy, may hatak, okay. Pero hindi nila alam, nawawala yung dulo. Kasi nga, puro ignition timing lang. Wala namang correction sa fuel. Like yung ginagawa natin dito. Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi na matagal po yung legit na remap. Matagal pong i-remap ang motor. Loading pa lang, tagal na, di ba? Okay, so kung may tanong pa po kayo, pwede naman po natin sagutin. Simple lang naman po yung pagre-remap eh. Parang karburador na, kunyari, bumili kang tambutso. Mangyayari dyan, mawawala sa tono yung karburador mo. So gagawin naman natin, para pasimplihin lang natin yung mas madali maintindihan. Karburador type tayo. Bibili tayo ng jetting sa mas malaking butas. Kasi kakapusin na eh. Lumaki na yung exhaust eh. Kunyari, compare mo sa stock, lumaki na yung exhaust. Ganon nangyayari. So nagtotono tayo sa jettings. Pero po ang FI, by laptop na, by computer na, technology na. Mas madali proseso, kaya lang, biray nakakaintindi. Diba? Mahirap lalo na sa Yamaha, papi. Kasi yung Yamaha, ang pagre-remap ng Yamaha, wala siyang tracking. Yung dadaanan ng kung saan mo gagalawin yung mismong fuel, meron yung Honda. Mas madali ang Honda. Tapos Bluetooth pa. Ang Yamaha hindi. Kailangan mo pang mag-open ng ECU, open yung likod, tapos doon ka magpipin ng para pumasok yung data sa ECU. Yun yung proseso ni Yamaha. Tapos isa pa nun, wala ngang pointer kung saan dumadaan yung fuel. So paano mong i-correct yun? Kaya ngayon, kung wala kang background sa ECU tuning, kasi pwede mong meron silang similarities yung dalawa. So yung table ni remapping tool nung ECU tune, pareho. halos may similarity. May similarity. So alam namin saan pumupunta yung pointer. Pag gas mo, pagbalik ng gas, yun. Kaya karaniwan sa Yamaha may backfire. Kasi hindi nila alam kung pumupunta yung pointer pabalik. Kasi pag gas mo, paakyat. Pagbalik, pababa. Hindi nila alam, iba-iba kasi yan. Iba-iba ng table. So doon sila nalilito. Yun yung hindi nila alam. Okay, so may natutunan na naman tayo guys, kasi sayang yung ECU nyo. Ganda nung motor oh. Kabibili lang. Ang Odo nito guys, 7K Odo. 7K Odo. Grabe. My goodness. Okay, so dyno na lang natin. Tapos na namin i-remap. Na-correct na namin yung fuel. Okay, papi. Dyno time. Okay, gear ratio. Ayan. So, iba-ibang motor, iba-ibang gear ratio guys. Kahit na parehong ADB, pareho ng gulong. Sigurado. Ilan ba? 5.84. Wait lang. Okay, gear ratio done. Fit analysis, wait. Ayun, check. Timing at 3,000 RPM. ADB 160 from Guagua, Pampanga. Timing, go! So guys, ang stock nito is 15. 15 ang stock nito. 15.
7K Odo. Kalakasan pa nito. Ikaw agad eh. Sigaw agad? Walang tulog. 17.4. Wait lang. Ito siya guys, oh. 17.4. Power band 7665. Okay, isa pa. Lakas talaga ng ADB. Timing. Go! $17.6 consistent. Ganda papi, oh. Maganda na yan sa all stock. Ang gilid. Spring lang, bola. Okay na to. Okay. So, papi, thank you. Salamat. Picture na lang. Okay. Guys, sa mga magpaparemap, try nyo RS. Wow, thank you papi. Thank you.